Isang maling galaw lang. Iyon lang ang hinihintay ni Teniente Isla Santiago. Nakaluhod siya sa likod ng isang basurahan sa madilim at mabahong eskinita sa Paco. Ang amoy ng basurang nabubulok at ihi ay kumakapit sa hangin, ngunit hindi niya ito alintana. Ang buo niyang atensyon ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa dulo ng eskinita, nakatalikod at may kausap sa kanyang cellphone. Ilang linggo na nilang minamanmanan ang lugar na ito. Ilang linggo na silang nakakatanggap ng mga ulat tungkol sa isang bagong distributor ng ipinagbabawal na gamot na nag-operate sa kanilang jurisdiksyon. Matalino at maingat daw ito, halos hindi nagpapakita. Pero ngayong gabi, tila nagkamali ang kanilang target. Teniente, baka hindi siya yan. Masyadong malinis, bulong ng kanyang partner, si Officer Reyes, mula sa kabilang panig ng eskinita. Binaliwala ni Isla ang sinabi nito. Nakita niya ang pag-abot ng lalaki ng isang maliit na puting sobre sa isang anino na mabilis na naglaho sa dilim. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Sa wakas, natapos din, bulong niya sa sarili. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na iyon. Ito ang magpapatunay sa kanyang mga superior na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, senyales para sa dalawa pa nilang kasama na maghanda. Sa isang hininga, ibinaba niya ito. Pulis! Huwag kang kikilos! Kasabay ng sigaw niya ang mabilis na pagsugod ng kanilang team. Nagulat ang lalaki. Bago pa man siya makalingon ng tuluyan, nasunggaban na siya ni Isla mula sa likuran, ipinilipit ang kanyang braso, at madiin siyang isinandal sa pader. Malakas at mabilis ang kanyang pagkilos. Narinig niya ang pagbagsak ng cellphone nito sa semento. Huwag kang papalag, sigaw niya, habang kinakapapan ito at kinukuha ang baril mula sa tagiliran nito. Ngunit may kakaiba. Hindi ito nanlaban. Hindi ito nagmura o nagbanta. Nanatili lang itong tahimik, ang paghinga ay kalmado sa kabila ng biglaang pag-atake. Nang pihitin niya ito at iposas ang mga kamay sa likuran, doon niya unang nasilayan ang mukha nito sa dilim. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga labing tila laging seryoso. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa kanya. Walang takot. Walang gulat. Tanging isang malamig na pagkadismaya ang mababasa roon habang nakatitig ito sa kanya. Tila siya, at hindi ito, ang nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Isla, ngunit iwinaksi niya ito. Trabaho lang. Sa presinto, mas lumala ang pakiramdam niyang iyon. Isinandal niya ang lalaki sa upuan sa loob ng interrogation room. Tumayo siya sa harap nito, ipinatong ang mga kamay sa bewang, at sinubukang magmukhang may kontrol sa sitwasyon. Pero ang katahimikan ng lalaki ay nakakabingi. Nakaupo lang ito roon, diretso ang likod, nakatingin sa kanya na para bang isa siyang langaw na gumagawa ng ingay. Sino ka? Para kanino ka nagtatrabaho? Simula ni Isla. Pilit na pinatatag ang boses. Walang sagot. Isang malamig na titig lang ang isinukli nito. May nakuha kaming baril sayo. At nakita namin ang transaksyon. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, dagdag niya. Sa wakas, gumalaw ang mga labi nito. Wala kayong nakita, sabi nito sa isang boses na malalim at kalmado. At ang baril na iyan ay lisensyado. Napangisi si Isla. Lahat kayo iyan ang sinasabi. Pumasok si Officer Reyes. Teniente, wala sa database ang mukha niya. Malinis ang record. Parang multo, sabi nito, halatang nag-aalala na. Imposible, sagot ni Isla, nagsisimula ng mairita. Hanapin ninyo ulit. Bumukas ng malakas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang kanilang hepe, si Major de la Cruz, na namumula ang mukha sa galit. At sa likod nito ay isang lalaking mas matanda, nakauniporme ng Philippine Army na mairanggong koronel sa balikat. Santiago! Anong kabalbalan na naman to? Sigaw ni Major de la Cruz, ang boses ay umalinggaw sa maliit na silid. Agad na napatayo ng tuwid si Isla. Sir, nahuli po namin ang target. Target? Teniente, alam mo ba kung sino iyang hinuli mo? Putol ng koronel. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpayanig sa buong pagkatao ni Isla. Tumingin ang koronel sa lalaking nakaposas. Captain, okay ka lang ba? Captain. Nanlamig ang buo niyang katawan.
Napatingin siya mula sa koronel pabalik sa lalaking nakaupo, na ngayon ay tumatango lang sa kanyang nakatataas. Pakawalan niyo siya. Ngayon din, utos ng koronel. Nanginginig ang kamay ni Officer Reyes habang inaalis ang posas. Tumayo ang lalaki. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid, mas nakita ni Isla ang tindig nito. Matangkad, balingkinitan ngunit matipuno ang katawan. Ito ang tindig ng isang sundalo. Major, kailangan nating mag-usap, sabi ng koronel kay Major de la Cruz. Pero bago yan, kailangan maintindihan ni Teniente Santiago ang bigat ng kanyang pagkakamali. Inilapag ng koronel ang isang brown folder sa mesa sa harap ni Isla. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang profile ng lalaki. Captain Sandro Herrera. Philippine Army. Special Forces. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isla. Ang kanyang hininga ay tila naubos. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na parte. May isa pang dokumento sa ilalim nito. Isang incident report na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan niya ay nakasulat doon. Police Officer Isla Santiago. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin habang ang alaala ay bumalik na parang isang alon. Isang gabi ng habulan. Siya, isang bagitong pulis pa lamang, ay sumuway sa utos at sumugod sa isang warehouse na puno ng mga armadong lalaki. Na-corner siya. Isang baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Pumikit siya, hinihintay ang katapusan. Ngunit sa halip na putok, narinig niya ang sunod-sunod na sigawan at barilan mula sa kanyang likuran. Isang malakas na braso ang humila sa kanya pababa, kasabay ng pagdaan ng bala sa mismong kinatatayuan niya kanina. Hindi niya nakita ang mukha ng sundalong nagligtas sa kanya noon. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tanging ang utos nito ang natandaan niya, manatili ka sa ibaba. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na mga mata mula sa report patungo sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Captain Sandro Herrera. Ang lalaking kani-kanina lang ay ipinahiya niya at itinuring na kriminal. Siya pala ang lalaking nagligtas sa buhay niya. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Tila umikot ang buong interrogation room, at ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Sandro, mga matang hindi na lang malamig, kundi puno na ngayon ng isang emosyong mas masakit pa sa galit, matinding pagkabigo. Walang imik na tumalikod si Captain Herrera at naglakad palabas, kasunod ang koronel. Bago sila tuluyang makalabas, huminto ang koronel at lumingon kay Major de la Cruz, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Isla. Major, sabi ng koronel sa boses na sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang taong iyan ay nasa isang sensitibong leave. Ang ginawa ng tenyente mo ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Inilagay niya sa panganib ang isang misyon na mas malaki pa sa inyong buong presinto. Napalunok si Isla, hindi makapagsalita. May dalawang pagpipilian ang tenyente mo. Patuloy ng koronel, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. O aayusin niya ang gulong ito sa sarili niyang paraan o haharapin niya ang indefinite suspension at posibleng pagtatanggal sa serbisyo. Inis. Kung may isang salita na kayang ilarawan ang nararamdaman ni Captain Sandro Herrera habang nakasandal sa gilid ng barko, iyon ay ang salitang iyon. Inis na may halong pagtitimpi. 3 araw na ang lumipas mula sa gabi ng kapahamakan sa Paco, at narito siya ngayon, pabalik sa lugar na pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon, kasama ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Napatingin siya sa gilid, kung saan nakatayo si Teniente Isla Santiago. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit, halatang hindi mapakali. Mula pa kanina ay panay ang sulyap nito sa kanya, tila naghahanap ng tamang tiempo para magsalita. Para siyang isang tuta na nakagawa ng kasalanan at naghihintay ng kapatawaran. Isang problema, iyon ang nasa isip ni Sandro. Isang malaking, hindi inaasahang problema. Dapat sana ay tahimik ang kanyang pagbabalik. Isang sundalong umuwi para magbakasyon. Isang anino na dahan-dahang magmamanman. Ngunit dahil sa kapabayaan ng babaeng ito, ang kanyang maingat na plinano ay nasira. Ngayon, ang pagdating niya sa Isla Amihan ay opisyal. Alam ng lahat, at mayroon pa siyang buntot. Sir! Captain! Sandro! Hindi siya lumingon. Nanatili ang kanyang mga mata sa papalapit na anyo ng isla sa di kalayuan.
Ang asul na tubig ay kumikinang sa ilalim ng sikat na araw. Sorry po talaga sa nangyari, mahinang sabi ni Isla, sa wakas ay nagkalakas ng loob. Hindi ko alam. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa isip ni Sandro, ngunit hindi sa kanyang mga labi. Siyempre, hindi mo alam. Iyan naman ang problema sa iyo. Masyado kang padalos-dalos. Naalala niya ang itsura nito 5 taon na ang nakalipas, isang batang pulis na puno ng tapang pero kulang sa isip, sugod ng sugod na parang walang bukas. Ang kaparehong katangian na muntik nang pumatay dito noon ay ang katangiang naglagay sa kanyang misyon sa panganib ngayon. Tapos na yon, Tinyente, tipid niyang sagot, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa dagat. Isla na lang po. Tutal, off-duty naman po tayo, sabi nito, may bahid ng pag-asa sa boses. Sa wakas ay nilingon niya ito. Ang mga mata nito ay nakikiusap. Ngunit ang nakikita lamang ni Sandro ay isang sagabal. Isang paalala ng kaguluhan. Isang paalala na sa kanilang propesyon, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan ng kamatayan. Kamatayan na naranasan na niyang makita ng malapitan. Isang mukha ang sumagi sa kanyang isipan, isang ngiti, isang pares ng mga mata na puno ng buhay, bago ito lamunin ng apoy. Ang mukha ni Selena. Napabuntong hininga siya, pilit na iwinawaksi ang alaala. Nasa teritoryo kita, Tinyente. Ako ang masusunod dito. Manatili ka sa tabi ko at huwag kang gagawa ng kahit anong makakatawag ng pansin. Maliwanag. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Tumango lang ito. Yes, sir. Bumalik ang tingin ni Sandro sa isla. Ang isla amihan. Para sa iba, ito ay paraiso. Maputing buhangin, malinaw na tubig, at mga ngiti ng simple at masayahing mga residente. Ngunit para sa kanya, ang bawat sulok ng islang ito ay may itinatagong anino. Ang bawat ngiti ay maaaring isang pagkukunwari. Dahil sa ilalim ng magandang tanawin na iyon ay isang kasamaang unti-unting sumisira sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Nang dumaong ang barko, isang maliit na grupo ng mga tao ang naghihintay sa pantalan. Ngunit hindi para sa kanya ang mga ito. Nasa gitna ng lahat, nakangiti ng malapad, ay isang lalaking nasa edad 50, balingkinitan, at nakasuot ng puting polo. Ninong! Ang sigaw ni Isla ay puno ng tuwa. Mabilis itong bumaba ng barko at tumakbo para yumakap sa lalaki. Si Mayor Ricardo de Villa. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Isla Amihan. Ang taong pinupuri ng lahat. Ang pangunahing target ni Sandro. Hisa! Mabuti naman at nakauwi ka, sabi ni Mayor Ricardo, tinatapik-tapik ang likod ni Isla. Nag-alala ako sa'yo. At sino itong kasama mo? Bumitaw si Isla sa yakap at humarap kay Sandro, na ngayon ay dahan-dahang bumababa ng barko, dala ang kanilang mga gamit. Ang mga mata ni Sandro ay hindi bumibitaw kay Mayor Ricardo. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw, ang bawat ngiti. Ninong, si Captain Sandro Herrera po. Kaibigan ko, pakilala ni Isla, medyo alanganin. Naglakad si Sandro at inilahad ang kanyang kamay. Mayor de Villa. Isang karangalan po. Tinanggap ni Ricardo ang kamay niya, ang pagkakahawak ay matatag, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Captain Herrera. Welcome sa aming munting paraiso. Dati ka na bang nakapunta rito? Pamilyar ang apelyido mo. Dito po ako lumaki, Mayor. Matagal lang pong nawala, sagot ni Sandro, pinapanatili ang kanyang blangkong ekspresyon. Isang matunog na ang lumabas sa bibig ni Ricardo, na para bang may naalala. Ang anak ni Mang Berto. Siyempre. Ang pamilyang Herrera. Kumusta na ang buhay sa syudad, iho? Nabalitaan kong nasa serbisyo ka na pala. Isang malaking karangalan para sa amihan. Ang pagbati ay masigla, ngunit naramdaman ni Sandro ang kalkulasyon sa likod nito. Isa itong pagtatanghal. At siya, kasama si Isla, ay mga bagong aktor sa entabladong ito. Dinala sila ng sasakyan ng munisipyo sa lumang bahay ng mga Herrera, isang maliit na bungalo na nakatayo malapit sa dalampasigan. Habang naglalakbay, hindi tumigil si Mayor Ricardo sa pagkukwento tungkol sa mga proyekto niya sa isla. Si Isla naman ay tuwang-tuwa, ipinagmamalaki ang kanyang ninong. Si Sandro ay tahimik lang na nakikinig, ngunit ang kanyang isip ay nagtatala ng lahat.
Ang mga bagong gusali, ang mga gwardyang mas marami kaysa dati, ang mga tingin ng ilang mga tao sa daan na puno ng pag-aalinlangan. Nang ihatid sila sa bahay, niyakap muli ni Ricardo si Isla. Magpahinga kayo. Hisa, dumaan ka sa bahay mamaya para makapagkwentuhan tayo ng maayos. At ikaw, Captain, lumingon ito sa kanya, feel at home. Ang Isla Amihan ay laging bukas para sa mga anak nito. Ngumiti si Sandro at tumango. Nang tumalikod na ang sasakyan ng mayor, ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho. Gabi. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga kuliglig at ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Tahimik ang buong bahay. Matagal nang natutulog si Isla sa kabilang kwarto, pagod sa biyahe. Ngunit si Sandro ay gising na gising. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Walang ingay siyang nagsuot ng itim na jacket at itim na sombrero. Sinuri niya ang pinto ng kwarto ni Isla. Sarado at tahimik. Sa paggalaw na sanay na, lumabas siya ng bahay gamit ang pinto sa likod bahay. Walang kahit isang kaluskos. Naging anino siya sa ilalim ng madilim na kalangitan. Hindi siya dumaan sa pangunahing daan. Sa halip, naglakad siya sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay maingat na tumatapak sa buhangin, patungo sa isang direksyon. Patungo sa madilim na pantalan sa kabilang dulo ng isla, kung saan alam niyang may naghihintay na impormasyon para sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nagbago sa isla habang wala siya. Kailangan niyang muling buuin ang nasirang network na iniwan niya. Hindi niya alam na sa bintana ng kanyang silid, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanyang papalayong anino. Si Isla, na hindi pala tulog, ay nakatayo roon, ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at isang panibagong pagdududa. Nasaan siya pupunta sa gitna ng gabi? Ang pagdududa ay parang isang laso na dahan-dahang gumagapang sa ugat. Para kay Isla, ang laso na iyon ay nagsimulang kumalat nang makita niya ang anino ni Sandro na papalayo sa bahay. Pinigilan niya ang kanyang hininga at hinintay na makalayo ito ng tuluyan bago siya kumilos. Walang ingay siyang nagsuot ng tsinelas at isang madilim na jacket. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang mga salita ng koronel. Inilagay niya sa panganib ang isang misyon na mas malaki pa sa inyong buong presinto. Anong misyon? Ang isensitibong Live Iba ay isang kasinungalingan? Sinundan niya ito, maingat na nagtatago sa mga puno ng niyog at sa mga anino ng mga bangkang nakasadsad sa dalampasigan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Para sa sarili niya at para na rin makabawi sa pagkakamali niya. Narating niya ang dulo ng pantalan. Madilim dito, tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Mula sa likod ng isang malaking tumpok ng mga lambat, natanaw niya si Sandro. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw, tila naghihintay. Ilang sandali pa, isang lalaking payat at nakayuko ang lumapit dito mula sa kadiliman. Hindi marinig ni Isla ang kanilang pinag-uusapan. Masyadong mahina at mabilis. Ngunit malinaw niyang nakita ang pag-abot ng lalaki ng isang maliit na bagay kay Sandro, isang nakatuping papel o sobre. Pagkatapos noon, mabilis na naghiwalay ang dalawa, kapwa naglaho sa magkaibang direksyon ng gabi. Nanatili si Isla sa kanyang pinagtataguan, ang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang lalaking iyon? Ano ang ibinigay nito kay Sandro? Ang eksena ay masyadong pamilyar, halos katulad ng gabing hinuli niya ito sa pako. Muli ang pagdududa ay bumalik. Tama ba ang ginawa niyang pagsunod dito? O isa lang siyang istorbo na muling sisira sa mga plano nito? Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ay mas matindi pa. Nagising si Isla na may pakiramdam ng pagkakasala. Nagtimpla siya ng kape, umaasang sa simpleng paraan na iyon ay maipapakita niya na gusto niyang bumawi. Inilapag niya ang tasa sa mesa sa harap ni Sandro, na abala sa paglilinis ng kanyang baril. Hindi man lang ito tumingin. Gusto kong tumulong, sabi ni Isla, halos pabulong. Sa paglilinis ng bahay o kahit ano. Para makabawi man lang. Tinigil ni Sandro ang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay blanko, mahirap basahin. Hindi kailangan, tinyente. Ang kailangan ko lang ay huwag kang gagawa ng gulo. Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Ngunit hindi sumuko si Isla. Habang nasa labas si Sandro at nag-aayos ng bakod, nagpasya siyang linisin ang kusina.
Nakita niya ang isang kabinet na puno ng mga lumang pinggan. Mga puting plato na may asul na bulaklak sa gilid. Mukhang luma at mahalaga. Maaari kong hugasan ang mga ito, isip niya. Para kahit paano may magawa akong tama. Maingat niyang inilabas ang mga plato, isa-isa. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nadulas ang kanyang kamay sa isang basang bahagi ng lababo. Narinig niya ang isang nakakabinging tunog ng nababasag na babasagin. Napatigil siya, nakatingin sa sahig na puno ng pira-pirasong puting plato. Ang mga bulaklak na asul ay tila mga luhang kumalat sa semento. Hindi lang isa, kundi 5 plato ang sabay-sabay na nahulog at nabasag. Pumasok si Sandro sa kusina, naakit ng ingay. Nakita niya ang tanawin, si Isla na nakatayo na parang estatwa sa gitna ng mga basag na plato, ang mukha ay namumutla. Inaasahan ni Isla ang galit. Ang sigaw. Ang isa na namang sermon. Ngunit wala. Tumingin si Sandro sa mga basag na plato, at sa isang saglit, nakita ni Isla ang isang emosyon na dumaan sa mga mata nito. Hindi galit kundi lungkot. Isang malalim na lungkot. Walang imik, kumuha ito ng walis at duspan at nagsimulang maglinis. Sorry, sabi ni Isla, ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko. Hayaan mo na, putol ni Sandro, ang boses ay mahinahon. Gamit pa yan ng lola ko. Matagal na rin naman. Lumuhod si Isla para tulungan siyang mamulot ng mas malalaking piraso. Sa kanilang pagpulot, ang kanilang mga kamay ay nagkasabay na dumampot sa iisang piraso. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Isla. Itinaas niya ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa ganoong kalapitan, nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat na tila pasan-pasan nito. Bago pa man siya makapagsalita, isang boses ng babae ang narinig mula sa pintuan. Zan! Nandyan ka ba? Sabay silang napalingon. Isang babae ang nakatayo roon, nakangiti. Maganda ito, matangkad, at may tindig na puno ng kumpiyansa. Nakasuot ito ng puting bestida na bumagay sa kanyang kutis. Agad na tumayo si Sandro. Kat anong ginagawa mo rito? Binibisita ka, syempre, sabi ng babae, na ngayon ay alam na ni Isla na nagngangalang Kat, na balitaan ko sa buong isla na umuwi na raw ang nawawalang prinsipe. At sino naman itong kasama mo? Ang mga mata ni Kat ay bumaling sa kanya, mapanuri. Umiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Teniente Isla Santiago. Kasama ko mula sa Maynila, pakilala ni Sandro. Katrina Alcaraz, sabi nito, inilahad ang kamay kay Isla. Ako ang doktor dito sa isla. Kaibigan ako ni Zan mula pa noong unang panahon. May diin sa huling mga salita. Isang diin na nagsasabing mas marami siyang alam, na mas malalim ang koneksyon nila. Isang bagay ang kumirot sa dibdib ni Isla. Selos. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman pero nandoroon pa rin. Nag-usap ang dalawa sa sala, ang kanilang mga boses ay mahina. Nagkukwentuhan tungkol sa mga dating araw, mga pangalan at lugar na hindi pamilyar kay Isla. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Nang paalis na si Katrina, hinatid dito ni Sandro sa may pintuan. Akala ni Isla ay hindi na niya maririnig, ngunit sadyang matalas ang kanyang pandinig. Sigurado ka bang itutuloy mo to, Zan? Narinig niyang tanong ni Katrina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Masyadong delikado. Tandaan mo ang nangyari kay Selena. Selena! Ang pangalan ay parang isang punyal na biglang isinaksak sa puso ni Isla. Sino si Selena? At anong nangyari sa kanya? Ang paraan ng pagbigkas ni Katrina sa pangalan, puno ng babala at kalungkutan, ay nagsasabi sa kanyang hindi ito isang magandang alaala. Nanatili siyang nakatayo sa kusina, nakikinig sa katahimikan na naiwan ng makaalis na si Katrina, ang pangalang Selena, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Selena! Ang pangalan ay parang isang dagundong sa isipan ni Sandro, isang multo na muling ginising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Matapos ihatid si Katrina, pumasok si Sandro sa kanyang silid at isinara ang pinto. Hindi niya pinansin si Isla na naiwan sa kusina. Sa mga sandaling iyon, wala siyang pakialam sa kahit kanino. Kailangan niyang mapag-isa. Sumandal siya sa pinto, pumikit ng mariin, ngunit huli na ang lahat.
Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng alaala ni Selena ay gumuho na. Ang gabi ay bumagsak na parang isang itim na kumot sa Isla Amihan, ngunit para kay Sandro, ang kadiliman sa kanyang isipan ay mas malalim pa. Dinala siya ng pagod sa kama, ngunit ang pagtulog ay hindi naging kanlungan. Ito ay naging isang portal pabalik sa bangungot. Ang alikabok at usok ay makapal. Ang sigawan ay nakakabingi. Sumisigaw siya ng mga utos, ngunit ang sarili niyang boses ay parang nalulunod sa kaguluhan. Isang bodega sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Isang misyon na dapat sana ay simple lang. Ngunit may nag-trador. May nagbigay ng maling impormasyon. Natanaw niya si Selena sa kabilang dulo ng bodega, nakikipagbarilan. Ngumiti ito sa kanya, isang mabilis na ngiti ng isang sundalo sa gitna ng laban, isang ngiting nagsasabing, kaya ko to. Ngumiti rin siya pabalik. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niyang buo ito. Ang pagsabog. Isang nakakasilaw na liwanag na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Nang mawala ang usok, ang pader kung saan nakasandal si Selena kanina ay isa na lamang nagbabagang butas. Tumakbo siya, isinisigaw ang pangalan nito, ngunit alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam na niyang wala na itong sasagot. Nagising si Sandro na humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Umupo siya sa kama, ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. 5 taon na. 5 taon na pero ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Kasalanan niya. Kung naging mas maingat lang siya sa pag-aaral ng impormasyon, kung hindi siya nagtiwala ng lubos. Kinabukasan, ang Sandro na humarap kay Isla ay mas malamig pa kaysa sa yelo. Ang maliit na koneksyon na nabuo sa pagitan nila kahapon dahil sa mga basag na plato ay naglaho na, pinalitan ng isang pader na mas mataas at mas matibay. Nakatayo si Isla sa kusina, naghahanda ng almusal. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Good morning, sir. Nagluto ako ng sina. Hindi ako nagugutom, putol niya, ang boses ay walang emosyon. Kumuha siya ng isang basong tubig at dire-diretsong uminom. Sige, sabi ni Isla, halatang nasaktan. Tungkol pala doon sa pangalan. Selena, narinig ko kahapon. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw sa kusina nang ihampas ni Sandro ang baso sa mesa. Ang tubig ay tumapon. Sinabi ko na sayo, Tinyente. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Maliwanag. Ang galit sa kanyang boses ay nagpagulat kay Isla. Isang galit na hindi nakadirekta sa kanya, kundi sa buong mundo. Isang galit na nagmumula sa sakit. Napatango si Isla, hindi makapagsalita. Mabilis na tumalikod si Sandro at lumabas ng bahay. Iniwan si Isla na nakatayo roon, nalilito at nasasaktan. Hindi nagtagal, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Si Mayor Ricardo de Villa. Isla, Hisha. Halika, sumabay ka na sa akin. May masarap na pananghalian na inihanda ang Tia Elena mo, masayang bati nito. Nag-aalangan man, sumama si Isla. Ito na marahil ang pagkakataon para makahinga mula sa nakakasakal na katahimikan sa bahay ni Sandro. Sa malaking bahay ng mga de Villa, ang kapaligiran ay kabaligtaran. Masaya, maingay at puno ng pagkain. Ngunit habang kumakain sila sa mahabang mesa, sinimula ni Mayor Ricardo ang kanyang lason. Hisa, mukhang malungkot ka, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala ng isang ama. May problema ba kayo ni Captain Herrera? Umiling si Isla. Wala po, Ninong. Pagod lang po siguro sa biyahe. Alam mo, matagal nang umalis sa islang ito ang batang iyan, sabi ni Ricardo, habang hinihimas ang kanyang bigote. Maraming nangyari. Ang pamilya nila dumaan sa matinding pagsubok. Ang ama niya, si Mang Berto, isang mabuting tao pero nagkamali ng landas. Nasangkot sa ilang hindi magandang negosyo. Dahil doon, napilitang umalis si Sandro. Dinala ang kahihiyan ng pamilya. Pinakinggan ni Isla ang bawat salita. Ang kwento ng kanyang ninong ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa imahe ni Sandro. Isang lalaking may madilim na nakaraan. Kaya siguro ganyan siya. Patuloy ni Ricardo, tinitingnan si Isla ng may pakikiramay. Mahirap pagkatiwalaan ang isang taong may tinatakasan.
Mag-iingat ka sa kanya, Hija. Hindi lahat ng sundalo ay bayani. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Isla. Pag-uwi niya sa bahay ni Nazandro ng hapong iyon, nadatnan niya itong nakaupo sa isang upuan sa bakuran. May maliit na apoy sa kanyang harapan. Isa-isang sinusunog ang mga lumang litrato. Nagtago si Isla sa likod ng isang puno, pinapanood ito. Sa bawat litratong inihagis ni Zandro sa apoy, isang bahagi niya ang tila namamatay. At sa isang sandali, bago lamunin ng apoy ang isang litrato, nasilayan ito ni Isla. Isang litrato ni Zandro, mas bata pa, nakangiti ng malapad. At sa tabi niya ay isang babae, isang magandang babae na may mahabang buhok at mga matang kumikinang sa kaligayahan, ang mga braso ay nakayakap ng mahigpit kay Zandro. Alam ni Isla, kahit hindi pa niya ito nakikita, na ang babae sa litrato ay si Selena. Ang multo mula sa nakaraan ni Zandro. Ang multo na dahilan kung bakit ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay ay tila isang taong patay na naglalakad. Pagkakasala. Pagkalito. Sakit. Ito ang mga emosyong naghahalo-halo sa dibdib ni Isla, habang nakatayo siya sa dilim, pinapanood si Zandro na sunugin ang sarili nitong nakaraan. Ang imahe ng masayang mukha ni Selena sa litrato ay nakatatak sa kanyang isipan, isang paalala ng kaligayahang ipinagkait dito. At sa tabi nito, ang kwento ng kanyang ninong Ricardo, tungkol sa madilim na pinagmulan ng pamilya Herrera. Ang lahat ay magulo. Sino ang dapat paniwalaan? Ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay, ngunit puno ng sekreto, o ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama na nagmamalasakit sa kanya? Hindi na niya kaya ang mga tanong na walang sagot. Kailangan niya ng katotohanan. Kahit na anong paraan pa. Hating gabi. Ang buong bahay ay tahimik. Alam ni Isla na si Zandro ay umalis muli. Nakita niya itong palihim na lumabas kanina, marahil para muling makipagkita sa misteryosong lalaki sa pantalan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang target, ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo na laging nakalock. Ang silid na nagsisilbing opisina ni Zandro. Dala ang isang hairpin na kinuha niya mula sa kanyang bag, lumapit siya sa pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ang bawat tibok ay isang paalala ng panganib na kanyang ginagawa. Mali ito. Isa itong paglabag sa tiwala. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang sumagot, anong tiwala? Kailanman ay hindi siya nagtiwala sa iyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang hairpin sa susyan. Bilang isang pulis, may kaunti siyang alam sa lockpicking, ngunit hindi ito kasing dali ng napapanood sa mga pelikula. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Ilang beses siyang napahinto, nakikinig sa katahimikan, tinitiyak na walang nakakarinig. Sa wakas, isang mahinang kiklikki ang narinig niya. Bumukas ang pinto. Itinulak niya ito ng dahan-dahan, ang bawat sentimetro ng pagbukas ay nagdadala ng panibagong kaba. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto sa likuran niya, tinitiyak na walang ingay. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang amoy ay pinaghalong lumang papel at kape. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone, itinatago ang liwanag gamit ang kanyang kamay. Ang silid ay simple lang. Isang lumang lamisang gawa sa kahoy, isang upuan, at isang bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan at militar. Walang anumang kahina-hinala. Napunta ang kanyang atensyon sa ilalim ng lamesa. May isang lumang bowl na gawa sa kahoy, halos nakatago sa anino. Lumuhod siya at sinubukang buksan ito. Nakalock din ngunit ang lock nito ay mas luma at mas simple. Sa ilang subok lang gamit ang hairpin, bumukas ito. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang takip ng bowl. Ang kanyang inaasahan ay mga lumang gamit, mga sentimental na bagay, o marahil ay mga personal na sulat. Ngunit ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito bowl ng mga alaala. Isa itong bowl ng isang misyon. Sa ibabaw ay mga mapa ng Isla Amihan, bawat isa ay may mga marka at nota na isinulat gamit ang pulang tinta. Mga ruta ng bangka, mga lokasyon ng mga warehouse, mga pangalan ng mga tao. Sa ilalim ng mga mapa ay mga folder. Binuksan niya ang una. Puno ito ng mga surveillance photos. Mga litrato ng mga taong hindi niya kilala na may kausap na mga tripulante ng mga cargo ship sa gitna ng gabi.
Mga litrato ng mga kahon na ibinababa mula sa mga barko, malayo sa opisyal na pantalan. Sa bawat litrato may petsa at oras. Ang lahat ay bago pa lang. Ngunit ang nilalaman ng pangalawang folder ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang folder ay may markang, Y. Villa, Ricardo, pangunahing target. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Naroon ang lahat. Mga kopya ng mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na pumapasok mula sa mga kahina-hinalang kumpanya. Mga testimonya mula sa mga nahuling miyembro ng sindikato sa ibang lugar na lahat ay nagtuturo sa iisang tao bilang pinuno ng operasyon sa rehiyong ito. Ang pangalan niya ay laging lumalabas, ang mayor. Ang ninong niya. Isang litrato ang nahulog mula sa folder. Isang litrato nakuha mula sa malayo. Nakatayo ang kanyang ninong Ricardo sa pantalan, nakangiti habang nakikipagkamay sa isang lalaking may peklat sa mukha, isang kilalang drug lord na matagal nang pinaghahanap ng batas. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Isla. Hindi. Hindi maaari. Ang kanyang ninong Ricardo. Ang mabait at mapagmalasakit na taong nag-alaga sa kanya. Ang taong iginagalang ng buong isla. Isang sinungaling. Isang kriminal. May isa pang folder sa ilalim. Binuksan niya ito. Ang pangalan sa folder ay Selena Marquez. Nasa loob ang kumpletong profile nito. First Lieutenant Selena Marquez. Philippine Army. Intelligence Division. Isang litrato niya ang nakaipit doon, ang parehong babaeng nakita niya sa sinusunog na litrato. Sa ilalim ng kanyang profile ay ang incident report ng misyon kung saan ito namatay. Nakasulat doon ang sanhi, sabotaged operation due to leak intel. May nag-traitor. Sa tabi ng report, may isang sulat kamay na nota mula kay Sandro. Ang informant na nag-leak ng intel sa Mindanao ay may koneksyon sa operasyon ni De Villa. Hindi ito aksidente. Pinatay nila siya. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagiging mailap ni Sandro. Ang kanyang mga lihim na pag-alis. Ang kanyang sakit. Hindi lang siya nagluluksa, naghahanap siya ng hustisya. Ang pagbabalik niya sa Isla Amihan ay hindi para magbakasyon. Narito siya para tapusin ang laban na sinimulan ni Selena. Narito siya para pabagsakin ang taong pumatay sa babaeng mahal niya. Ang kanyang ninong. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Nag-angat siya ng tingin, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Nakatayo sa may pintuan si Sandro. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Ang mga mata lamang nito ay nakatutok sa kanya, pagkatapos ay sa bukas na bowl sa kanyang harapan. Isang tingin na puno ng pagod at pagkabigo. Nahuli na naman siya nito. Inaasahan ni Isla ang pagsabog nito. Ngunit sa halip, isinara lang nito ang pinto sa likuran niya at lumapit. Tumingin ito sa mga dokumentong nagkalat sa sahig. Ngayon, alam mo na, sabi ni Sandro, ang boses ay mahina at walang buhay. Alam mo na kung gaano kalaki ang gulong pinasok mo nang arestuhin mo ako sa Maynila. Alam mo na kung gaano kapanganib ang bawat kilos natin dito. Hindi makapagsalita si Isla. Ang pagkakasala ay parang isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Siya ang naglagay sa misyong ito sa panganib. Ang kanyang kapabayaan. Ngunit sa gitna ng pagkakasala, isang bagong damdamin ang umusbong. Determinasyon. Tumayo siya, hinarap si Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Mali ako, simula niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Nagkamali ako sa Maynila. Nagkamali ako sa pagdududa sa'yo. At nagkamali ako sa pagtitiwala sa kanya. Tumingin siya sa mga papel sa sahig, sa mukha ng kanyang ninong, at pagkatapos ay bumalik kay Sandro. Ang sakit ng katotohanan ay naroon, ngunit gayon din ang kalinawan. Minsan na akong nagkamali, Sandro. Hayaan mong bumawi ako ngayon. Hayaan mo akong itama ang pagkakamaling ito. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang lahat ng kanyang pagsisisi at determinasyon ay nakikita sa kanyang tingin. Hayaan mo akong tulungan ka. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin. Ang mga salita ni Isla ay nanatiling nakalutang sa mabigat na hangin sa loob ng maliit na silid. Hayaan mo akong tulungan ka.
Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin. Tinitigan siya ni Sandro ng matagal. Ang unang reaksyon ng kanyang isip na sinanay sa mga taon ng pag-iisa at pag-iingat ay tanggihan ito. Isa siyang panganib. Isang pabigat. Ang pagiging dugtong nito kay Ricardo de Villa ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata nito, may iba siyang nakita. Nakita niya ang determinasyon ng isang pulis na gustong itama ang mali. Nakita niya ang sakit ng isang taong nalaman na ang kanyang pinagkakatiwalaan ay isang halimaw. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang parehong apoy na minsan niyang nakita kay Selena, ang apoy ng isang taong handang isugal ang lahat para sa tama. Huminga siya ng malalim, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang panuntunan, ngunit tila ito na lang ang tanging paraan. Sa labas tayo mag-usap, sabi niya, ang boses ay mahinahon na. Dinala niya si Isla sa dalampasigan, malayo sa bahay, kung saan ang tanging saksi nila ay ang buwan at ang mga bituin. Ang banayad na hampas ng alon ang nagsilbing musika sa kanilang pag-uusap. Ang operasyon ni De Villa ay mas malaki kaysa sa inaakala ng headquarters. Simula ni Sandro, ang tingin ay nasa madilim na tubig. Hindi lang droga. Human trafficking, gun running, ginagamit niya ang islang ito bilang kanyang personal na daungan. Nakikinig lang si Isla, hindi nagsasalita, ibinibigay sa kanya ang buong atensyon. 5 taon na ang nakalipas, patuloy ni Sandro, at dito na nagsimulang bumigat ang kanyang boses. Ang partner ko noon si Selena, nadiskubre niya ang koneksyon ng isang operasyon sa Mindanao sa sindikato dito. Bago niya pa man maireport ng buo, ipinahamak siya. Ibinenta siya ng aming informant kapalit ng kaligtasan. Napapikit siya, ang alaala ng pagsabog ay muling sumariwa. Mula noon, personal ko nang tinrabaho ang kasong ito. Palihim. Nalaman kong si De Villa ang nasa likod ng lahat. Ang pagpunta ko rito ito na dapat ang huling yugto. Ang pagkuha ng matibay na ebidensya para maipakulong siya habang buhay. Lumingon siya kay Isla. Kaya naintindihan mo na, Tiniente. Ang pagiging malapit mo sa kanya ay isang malaking panganib. Ngunit huminto siya, tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Maaari rin itong maging isang bentahe. Gagamitin natin ang pagiging malapit ko sa kanya, mabilis na sabi ni Isla, nakuha agad ang ibig niyang sabihin. Magpapanggap ako na wala akong alam. Nabiktima lang ako ng isang masungit na sundalo. Tumango si Sandro, bahagyang humanga sa bilis ng kanyang pag-iisip. At kailangan nating magpanggap na mayroon tayong relasyon. Isang away-bating relasyon na namumuo. Iyon ang magbibigay sa iyo ng dahilan para manatili sa tabi ko, at iyon din ang magpapaniwala sa kanya na abala tayo sa isa't isa at hindi sa mga iligal niyang gawain. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ideya ay tila kinuha sa isang pelikula, ngunit sa kanilang sitwasyon, ito ang pinakalohikal na paraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang pagpapanggap. At ang unang entablado ay ang palengke ng bayan. Naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, si Isla ay abala sa pagtingin ng mga gulay habang si Sandro ay nagmamasid sa paligid. Alam niyang naroon ang mga mata ni Ricardo. Nararamdaman niya ito. Masyado kang halata, bulong ni Sandro kay Isla. Dapat mukha kang inis sa akin pero may konting interes. Tinaasan siya ng kilay ni Isla. Ah, ganoon pala. Sorry, hindi ako sanay umarte. Subukan mo, sabi ni Sandro. At sa sandaling iyon, mula sa gilid ng kanyang mata, natanaw niya ang isa sa mga tauhan ni Ricardo na nakamasid sa kanila mula sa isang tindahan ng kape. Ngayon na. Walang babala, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Isla. Napatigil si Isla sa gitna ng pagtawad sa isang tinda ng isda. Naramdaman niya ang init ng palad ni Sandro na bumalot sa kanyang kamay. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napatingin siya dito, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Huwag kang bibitaw. Nakatingin sila, bulong ni Sandro, ang mga mata ay diretso pa rin sa daan, ngunit ang pagkakahawak ay humigpit. Hindi na kailangang umarte ni Isla. Ang pamumula ng kanyang pisngi ay totoo. Ang biglaang pagkautal niya habang kausap ang tindera ay totoo. At ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay higit pa sa totoo. Hindi binitawan ni Sandro ang kamay niya hanggang sa makalayo sila sa palengke.
Sa loob-loob ni Sandro, sinasabi niya sa sarili na isa lang itong taktika. Ngunit hindi niya maikaila ang kakaibang pakiramdam, ang lambot ng kamay nito sa loob ng kanyang magaspang na palad. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanilang pagpapanggap ay nagpatuloy. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang kanilang samahan ay nagiging maseryoso. Kailangan mong matutong ipagtanggol ang sarili mo kung sakaling mag-isa ka, sabi ni Sandro isang gabi. Nasa bakuran sila, malayo sa mga bintana. Tinuruan niya si Isla ng mga basic self-defense techniques. Kung paano kumawala sa isang mahigpit na pagkakahawak, kung paano gamitin ang bigat ng kalaban laban dito. Nagulat si Sandro sa bilis nitong matuto. Ang kanyang katawan ay alisto at ang kanyang isip ay matalas. Nakikita niya ngayon hindi lang ang pabigla-biglang pulis, kundi ang isang babaeng may tunay na kakayahan. Okay, subukan mo sa akin, sabi niya, hinawakan ang braso nito. Mabilis na kumilos si Isla. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para ipihit ang hinlalaki ni Sandro, sabay yuko para mawala ito sa balanse. Ngunit sa kanyang pagyuko, masyado silang nagkalapit. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa malamig na hangin ng gabi. Napatitig sila sa isa't isa. Wala na ang pagpapanggap. Wala na ang misyon. Sa sandaling iyon, tanging ang dalawang taong nakakakita ng tunay na pagkatao ng bawat isa. Si Sandro ang unang umiwas ng tingin tila napaso. Magaling. Magaling ka na. Isang gabi, habang nag-aaral sila ng mga bagong impormasyong nakuha ni Sandro, isang tawag ang dumating sa kanyang burner phone. Ang kanyang informant. Mayroon akong nakuha, Kaptain, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang ledger. Nakasulat lahat ng delivery para sa susunod na buwan. Nakatago sa isang lumang bangka sa pantalan. Kuhanin mo na bago nila mailipat bukas ng umaga. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Ang isang pagkakamali ni Ricardo na magiging katapusan nito. Ako nang bahala, sabi ni Sandro. Ngunit nang ibaba niya ang telepono at tumingin kay Isla, ang ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha ay biglang naglaho. Mula sa labas, narinig nila ang sunod-sunod na tunog ng mga sasakyang humihinto. Isang ilaw ng headlight ang tumama sa kanilang bintana, na sinundan pa ng isa at isa pa. Sumilip si Sandro sa bintana. Ang kanyang puso ay bumagsak. 3 sasakyan. Humigit kumulang 10 lalaki, lahat ay may dalang baril, ang dahan-dahang pumapalibot sa bahay. Nakilala niya ang ilan sa kanila. Ang mga pinagkakatiwalaang aso ni Ricardo de Villa. Alam nila. Sa paanong paraan, nalaman nilang narito sila. Isang bitag. At sila ang nasa gitna. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ay parang isang hatol ng kamatayan. Para kay Isla, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na nakahawak sa mga dokumento, ay ngayon nanlalamig at nanginginig. Ang kanyang training bilang pulis ay sumisigaw sa kanyang isipan, analyze. Plan. Act. Ngunit ang takot ay isang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang pag-iisip. Sa likod. Ngayon na, utos ni Sandro, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapakita ng panganib. Kinuha niya ang isang gubag mula sa ilalim ng kama at inihagis kay Isla. Dalhin mo yan. Huwag kang hihiwalay sa akin kahit anong mangyari. Tumango si Isla, pilit na nilulunok ang takot. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Sinundan niya si Sandro palabas ng kusina, papunta sa madilim na bakuran. Ang mga sigaw mula sa harap ng bahay ay papalapit na. Palibutan niyo. Walang makakatakas. Nag-iba ang kilos ni Sandro. Ang lalaking kasama niya sa bahay ay nawala, pinalitan ng isang sundalo sa gitna ng digmaan. Ang bawat galaw niya ay mabilis at mailayunin. Dinala niya si Isla sa pinakamadilim na bahagi ng bakuran, sa likod ng malalaking halaman. May isang maliit na butas sa bakod na halos hindi mapapansin. Doon sila dumaan. Nang makalabas sila, ang kanilang tinakbuhan ay ang gubat na nasa likod ng property, ang tanging lugar na makakapagbigay sa kanila ng kanlungan. Ang pagtakbo sa gubat sa gitna ng gabi ay isang bangungot. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanilang mga mukha.
Ang mga ugat ay tila mga kamay na gustong pumatid sa kanila. Nasa unahan si Sandro, hawak ang kamay ni Isla, hinihila siya. Naririnig nila ang mga sigawan at kaluskos sa kanilang likuran. Mas malapit. Mas mabilis. Bilisan mo, Isla, sigaw ni Sandro. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngao sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng isa pa. Isang bala ang dumaan sa pagitan nilang dalawa, tumama sa isang puno sa kanilang harapan. Napasigaw si Isla sa takot. Ngunit ang pangatlong putok ay iba. Narinig niya ang isang mahinang ungol mula kay Sandro. Bigla itong natumba, hila-hila siya pababa. Sandro, sigaw niya, ang boses ay puno ng pagkataranta. Tinamaan ako, sabi ni Sandro, suminghap ng malalim. May bahid ng dugo na unti-unting kumakalat sa kanyang tagiliran. Tumakbo ka na, Isla. Iwanan mo na ako. Hindi, sagot niya, ang adrenaline ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Inilagay niya ang braso ni Sandro sa kanyang balikat, tinutulungang makatayo. Walang iwanan. Sabi mo walang iwanan. Gamit ang natitirang lakas, nagpatuloy sila sa pagtakbo, palayo sa mga humahabol sa kanila. Dinala sila ni Sandro sa isang pamilyar na daan patungo sa isang maliit na kuweba na nakatago sa likod ng isang talon, ang kanilang taguan noong mga bata pa sila. Doon, sa wakas, bumagsak sila sa lupa, pagod at takot. Sa loob ng kuweba, ang tanging liwanag nila ay mula sa cellphone ni Isla. Umupo si Sandro, nakasandal sa malamig na pader, ang mukha ay namumutla sa sakit. Tingnan ko, sabi ni Isla, ang boses ay nanginginig. Maingat niyang itinaas ang damit ni Sandro. Isang daplis. Ngunit malalim ito at patuloy na dumudugo. Kailangan itong pigilan. Walang isip-isip, hinubad ni Isla ang kanyang jacket at pinunit ang lailayan ng kanyang t-shirt sa ilalim nito. Ginamit niya ang tela para diinan ang sugat. Salamat, sabi ni Sandro, ang boses ay hirap na. Nag-angat ng tingin si Isla. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na naman, ngunit ngayon ay iba na. Wala nang pagpapanggap. Ang nakikita niya ay ang kahinaan sa mga mata ng pinakamatapang na lalaking nakilala niya. At sa mga mata nito, nakikita niya ang pag-aalala, hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Ang takot na baka ito na ang kanilang huling gabi, ang pasasalamat na buhay pa sila, ang mga damdaming pilit nilang itinatago, lahat ay sumabog sa isang sandali. Hindi na nila alam kung sino ang unang kumilos. Ang alam lang ni Isla ay ang mga labi ni Sandro ay nasa ibabaw na ng kanya. Hindi ito isang halik na malambing. Ito ay isang halik na puno ng desperasyon. Isang halik na nagsasabing ibuhay pa tayo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng hindi nila masabi sa salita. Mapusok, magulo at puno ng sakit at pag-asa. Nang maghiwalay sila, kapwa sila humihingal. Ipinatong ni Sandro ang kanyang noo sa noo ni Isla. Magiging okay ang lahat, bulong niya, na para bang kinukumbinsi rin ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog ang sumira sa kanilang munting mundo. Ang tunog ng ringtone ng cellphone ni Isla. Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Kinuha ni Isla ang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isla, Hija. Nanigas si Isla. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang boses na iyon, malambing, puno ng pag-aalala, ang boses na minahal niya mula pagkabata. Ang boses ng kanyang ninong Ricardo. Ninong ni. Nasaan ka, Hija? Nag-aalala ako sa'yo, sabi ng boses sa kabilang linya, na para bang walang nangyari. Nabalitaan kong kinidnap ka raw ng sundalong yan. Huwag kang mag-alala, hahanapin ka namin. Ano-anong kailangan mo? Tanong ni Isla, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Simple lang, Hija. Ibigay mo sa akin si Captain Herrera. Iwanan mo siya dyan kung nasaan ka man at tumawag ka sa akin para masundo kita. Kung hindi, huminto ito, hinahayaan ang bigat ng pananahimik na gawin ang trabaho nito. Baka magkaroon ng hindi inaasahang aksidente ang nanay mo sa Maynila. Alam mo naman, madulas ang mga kalsada doon kapag umuulan. Bumagsak ang panga ni Isla. Ang banta ay malinaw. Ang kanyang ina. Ang kanyang tanging pamilya. Huwag mong idamay ang nanay ko, sigaw niya.
Ang desisyon ay nasa iyo, mahal kong inaana. Hihintayin ko ang tawag mo. At ibinaba nito ang telepono. Napatingin si Isla kay Sandro. Ang mga mata nito ay unti-unting pumipikit, ang katawan ay nanghihina na dahil sa dami ng dugong nawala. Sumandal ito sa pader ng kuweba at nawala ng malay. Naiwan si Isla. Mag-isa sa dilim ng kuweba. Sa kanyang tabi ay ang lalaking unti-unti na niyang minamahal, duguan at walang malay. Sa kanyang kamay ay ang telepono, isang sandata na maihawak ng buhay ng kanyang ina. Umiiyak, napasubsob siya, walang magawa. Isang imposibleng pagpipilian. Ang buhay ng lalaking nagligtas sa kanya, o ang buhay ng kanyang ina. Ang unang pumasok sa isipan ni Sandro nang magmulat siya ng mga mata ay sakit. Isang matalim na kirot sa kanyang tagiliran na tila isang paalala ng kanilang kabiguan. Ang pangalawa ay ang lamig. Ang maliit na apoy na sinindihan ni Isla ay mga nagbabagang uling na lamang, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng kuweba. Ang pangatlo at ang pinakamasakit sa lahat ay ang katahimikan. Isla, tawag niya, ang kanyang boses ay mahina at paos. Walang sumagot. Tanging ang alinggaw lamang ng sarili niyang boses ang bumalik, na sinasabayan ng patak ng tubig mula sa itaas ng kuweba. Sinubukan niyang bumangon na pangiwi sa sakit. Lumingalinga siya sa paligid. Wala si Isla. Ang gubag na ibinigay niya dito ay wala na rin. Isang biglaang, nag-ielong takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masahol pa kaysa sa takot na naramdaman niya nang mapalibutan sila. At doon, sa tabi ng pinag-apuyan, nakita niya ito. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel mula sa isang notebook. Ang sulat kamay ni Isla. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. 2 salita lang ang nakasulat. Patawad ako. Napapikit si Sandro. Ang 2 salitang iyon ay parang isang martilyo na dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Patawad. Patawad dahil iniwan mo ako. Patawad dahil pinili mo ang pamilya mo. Patawad dahil ipinagkanulo mo ako. Naalala niya ang tawag sa telepono. Ang boses ni Ricardo de Villa. Ang banta sa ina ni Isla. Siyempre. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siyempre, pinili niya ang pamilya niya. Sino ba naman ako? Isang estranghero. Isang gulo na pumasok sa buhay niya. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sugat sa kanyang tagiliran. Muli na naman. Nagtiwala siya. Nagbukas siya ng kanyang puso kahit kaunti lang. At muli nasunog siya. Ang alaala ni Selena, ng sarili niyang pagkukulang, at ngayon, ang pag-alis ni Isla, lahat ay naghalo-halo sa isang laso ng kawalan ng pag-asa. Sa galit at sakit, sinuntok niya ang pader ng kuweba. Isang matalim na kirot ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit malugod niya itong tinanggap. Ang sakit na pisikal ay mas madaling dalhin kaysa sa sakit ng pusong dinurog. Ngunit sa ilalim ng lahat ng emosyon, ang sundalo sa kanya ay nagsimulang kumilos. Hindi siya maaaring mamatay dito. Hindi habang malaya pa si Ricardo de Villa. Kung ito na ang kanyang huling laban, sisiguraduhin niyang isasama niya ang demonyong iyon sa impyerno. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa isang lihim na bulsa ng kanyang pantalon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdadial siya sa kanyang commanding officer. Alpha 1, this is Bravo 6, sabi niya, ang boses ay magaspang. Bravo 6, anong status mo? We lost contact, sagot ng boses sa kabilang linya. Compromised. Asset turned. I'm going dark, sabi ni Sandro, ang bawat salita ay mabigat. Executing final protocol. Mag-isa. Negative, Bravo 6. Wait for backup. Walang oras. Kung hindi niyo ako marinig sa loob ng 6 na oras, ituring niyo nang tapos ang misyon at ako. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag. Ito na iyon. Isang suicide mission. Habang si Sandro ay nalulunod sa kanyang sariling kadiliman, sa kabilang bahagi ng isla, isang desperadong plano ang isinasagawa. Hindi pumunta si Isla sa kanyang ninong. Ang kanyang unang ginawa pagkaalis sa kuweba ay tumakbo. Tumakbo siya palayo sa landas na alam ng mga tauhan ni Ricardo, patungo sa iisang lugar na alam niyang ligtas, sa iisang tao na maaaring makatulong sa kanya.
Basang-basa sa hamog at putik, halos hindi na makahinga, kumatok siya sa pinto ng maliit na klinika sa bayan. Ang pinto ay bumukas, at ang nagulat na mukha ni si Katrina Alcaraz ang sumalubong sa kanya. Isla, anong nangyari sa'yo? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Isla, ang boses ay nanginginig sa pagod at takot. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-atake, ang sugat ni Sandro, ang banta ni Ricardo sa kanyang ina. Nakinig si Katrina, ang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang malamig na galit. Ang demonyong iyon, bulong ni Katrina. Matagal ko nang alam na may ginagawa siyang masama. Ang ama ko isa sa mga biktima niya. Pinilit siyang ibenta ang lupa niya sa murang halaga, at ang stress ang pumatay sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isla ang tunay na Katrina, hindi isang karibal, kundi isang kakampi. Isang babaeng may sarili ring dahilan para mapabagsak si Ricardo. Ano ng plano mo? Tanong ni Katrina. Kailangan kong iligaw si Sandro, paliwanag ni Isla, ang isip ay gumagana ng mabilis sa kabila ng pagod. Kung susugod siya mag-isa, mamamatay siya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. May kinuha siyang papel at nagsimulang magsulat. Kailangan kong painan si Ricardo. Kailangan niyang maniwala na nakuha niya ako. Na nagtagumpay siya. Sa kuweba, natapos na ni Sandro ang paglilinis at pagbebenda sa kanyang sugat gamit ang mga natirang gamit sa kanyang gubag. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na, nakatuon sa iisang layunin. Kinuha niya ang kanyang baril, sinuri ang mga bala. Handa na siyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang buzz ang narinig niya. Ang burner phone. Ang teleponong ginagamit para sa mga informant. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagkalito. Ang mensahe ay nakasulat sa isang wikang hindi niya maintindihan, ngunit pamilyar sa kanya mula sa mga briefing, ang wika ng mga kasosyo ni Ricardo sa ibang bansa. Ngunit ang mga salita ay simple at malinaw. Yeh to Fanam. Pitogiti. F. Eland. Angustin Isla. Self-Pier. Pito Wese. Alone. Don't trust Isla. Napahigpit ang hawak ni Sandro sa telepono. Self-Pier. Ang alam niyang transaksyon ay magaganap sa North Pier. At bakit sa ganitong paraan? Sino ang nagpadala nito? Isang bitag mula kay Ricardo para iligaw siya. Angustin Isla. Don't trust Isla. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang babala. O isang double bluff. Isang laro ng isip na idinisenyo para guluhin siya. Napatitig siya sa mensahe, ang kanyang puso na puno ng pagtataksil ay biglang binulabog ng isang maliit, mapanganib na kislap. Ang kislap ng pag-aalinlangan. Ang kislap ng isang tanong na ayaw niyang tanungin. Paano kung nagkamali siya? Ang South Pier ay isang lugar ng mga multo. Nakatayo si Sandro sa dulo ng pier, nakatago sa anino ng mga abandonadong container van. Ang hangin ay amoy kalawang at maalat na tubig. Walang mga barko. Walang mga tao. Tanging ang ugong ng hangin at ang mabagal na paghampas ng alon sa mga poste. Isang bitag. Alam niya iyon. Ngunit anong klaseng bitag? Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Angustin Isla. Huwag mong pagkatiwalaan si Isla. Ang unang instinct niya ay maniwala. Ang sakit ng pag-iwan nito sa kuweba ay sariwa pa. Ngunit habang tumatagal siya sa nakakabinging katahimikan ng South Pier, isang bagong pagdududa ang nabuo. Kung si Ricardo ang nagpadala nito, bakit sa ibang wika? At bakit siya ililigaw sa isang lugar na walang-wala? Ang isang tunay na bitag ay may pain. At bigla, naunawaan niya. Ang pain ay hindi siya. Ang pain ay ang kanyang pagkawala. Ang mensahe ay hindi para iligaw siya sa isang patibong, kundi para ilayo siya sa totoong laban. Para isipin ng lahat, kasama na siya, na si Isla ay isang taksil, habang sa katotohanan. Isla. Ang pangalan niya ay isang dasal at isang sumpa sa kanyang isipan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mapa. North Pier. Ang orihinal na lokasyon. Ang mas malaki at mas aktibong pantalan.
Iyon ang tamang lugar. At kung tama ang kanyang hinala, si Isla ay papunta roon ngayon. Mag-isa. Isang malamig na takot, mas matindi kaysa sa naramdaman niya sa buong misyon, ang bumalot sa kanya. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi para dito. Tumakbo siya. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sakit ng kanyang sugat, ngunit binaliwala niya ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Isla, ang tapang nito, ang determinasyon nito, ang katangahan nito. Ang katangahan na hahantong sa kamatayan nito kung hindi siya makakarating sa tamang oras. Isla. Nakatago sa likod ng mga kahon ng isda sa North Pier, pinapanood ni Isla ang dahan-dahang pagdating ng isang malaking cargo ship. Ang dibdib niya ay parang pinupukpok ng martilyo. Sa ilalim ng kanyang damit, nararamdaman niya ang lamig ng maliit na recording device na ikinabit ni Katrina. Ang kanilang tanging pag-asa. Kalma ka lang, bulong ni Katrina, na nakatago hindi kalayuan sa kanya, nagpapanggap na isang tindera ng isda. Nakaalerto na ang puwersa. Hinihintay lang nila ang signal mo. Tumango si Isla, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Dumating ang isang itim na van. Bumaba mula rito ang mga lalaking armado, at sa huli, ang lalaking kanyang kinatatakutan at kinamumuhian. Ang kanyang ninong Ricardo. Ngumiti ito, ang ngiti ng isang haring nag-iinspeksyon sa kanyang kaharian. Ito na. Huminga ng malalim si Isla. Ito na ang huling pag-arte niya. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at naglakad papalapit kay Ricardo. Ninong, tawag niya, sinisikap na gawing nanginginig at puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Lumingon si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng isang ngiti ng tagumpay. Isla, Hisha. Alam kong babalik ka sa matinong pag-iisip. Halika. Lumapit si Isla, bawat hakbang ay isang pasanin. Ninong, patawarin niyo po ako. Natakot lang po ako. Narito na po ako para sumama sa inyo. Mabuti, Hisha. Mabuti, sabi ni Ricardo, tinapik ang kanyang balikat. Hayaan mo na ang sundalong iyon. Isang problema lang siya. Itinuro nito ang mga tauhan niya na nagsisimula ng magdiskarga ng mga kahon mula sa barko. Ito ang kinabukasan, Isla. Ang tunay na kapangyarihan. Pero bakit, Ninong, tanong ni Isla, ang mga luha ay totoo nang tumutulo sa kanyang mga mata. Bakit kailangan gawin to? Mabuti naman po ang buhay natin. Isang tawa ang kumawala kay Ricardo. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Mabuting buhay. Hiza, ang mabuting buhay ay para sa mga mahihina. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Ang mundong ito ay kinokontrol ng pera at takot. At ako ang nagbibigay ng pareho. Inilibot nito ang tingin sa kanyang operasyon. Akala mo ba malasakit ang dahilan kung bakit kita tinulungan? Ikaw ay isang investment, Isla. Isang pulis sa pamilya. Isang alas na hindi ko pa sana gagamitin. Pero ang kaibigan mong sundalo pinilit niya ang kamay ko. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Isla. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Pinindot niya ang maliit na panic button sa kanyang bulsa, ang signal para kay Katrina. Napansin ng isang tauhan ni Ricardo ang kilos niya. Boss, may ginagawa siya. Ang ngiti ni Ricardo ay naglaho. Hinablot niya ang braso ni Isla. Ano yan? Tapos na ang laro mo, Ricardo, sabi ni Isla, ang boses ay matatag na ngayon. Bago pa man makasigaw si Ricardo ng utos, isang anino ang tila lumitaw mula sa wala. Mabilis. Brutal. Epektibo. Sandro Isla. Nakita ni Isla ang pagbagsak ng dalawang tauhan ni Ricardo, bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Isang sipa, isang sikosalig. Isang pamilyar na galaw. Si Sandro. Duguan at sugatan, ngunit gumagalaw na parang isang bagyo. Sandro, sigaw ni Isla. Ang gulat sa mukha ni Ricardo ay napalitan ng purong galit. Patayin niyo siya. Ang pantalan ay naging isang larangan ng digmaan. Nagpaputok ang mga tauhan ni Ricardo, ngunit si Sandro ay parang isang multo, gumagalaw sa pagitan ng mga container, ginagamit ang bawat anino bilang kanyang kanlungan. Isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Hindi siya bumaril para pumatay kundi para lumpuhin.
Isang tama sa tuhod, isang tama sa balikat. Professional. Hinila ni Ricardo si Isla, ginawang panangga. Itinutok nito ang baril sa ulo niya. Isa pang galaw, Herrera, at mamamatay ang inaanak ko. Huminto si Sandro, nakatayo sa gitna ng mga bagsak na katawan, ang baril ay nakatutok kay Ricardo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng nanginginig na ulo ni Isla. Huwag mong gawin yan, Ricardo, sabi ni Sandro, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Bakit hindi? Pareho lang kayo. Mga bato sa aking daan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay sinira ng malakas na tunog ng mga sirena. Mula sa lahat ng direksyon, dumating ang mga sasakyan ng pulis at militar. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumayaw sa buong pantalan. Pulis! Ibaba Gengi Armas, sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Si Major de la Cruz. Sa tabi niya ay ang koronel ni Sandro. Alam ni Ricardo na tapos na. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Isla. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Sa desperasyon, kinalabit niya ang gatilyo. Ngunit mas mabilis si Sandro. Isang putok. Hindi naramdaman ni Isla ang tama ng bala. Ang naramdaman niya ay ang pagbagsak ng bigat ni Ricardo sa kanyang likuran, bumubulong ng mga sumpa. Napatingin siya sa kamay ni Sandro. Ang kanyang baril ay umuusok pa. Ang balikat ni Ricardo ay may butas na ngayon. Binitawan ni Isla ang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan. Habang dinadampot ng mga pulis ang nagwawalang si Ricardo, ang buong mundo ni Isla ay lumiit sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Sandro. Ligtas siya. Ligtas sila. Lumapit siya dito, ngunit huminto si Sandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagod at sakit. Ang lunas na nakita niya sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Tinitigan siya nito, ang tingin ay tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Bakit? Tanong ni Sandro, ang boses ay mahina at puno ng bigat ng mga nagdaang oras ng pag-aakala. Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Ang tanong ni Sandro ay nanatiling nakabitin sa hangin ng pantalan, mas mabigat pa kaysa sa amoy ng pulbura at dagat. Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Tinitigan siya ni Isla, ang puso niya ay kumikirot sa sakit na naririnig niya sa boses nito. Ang lalaking ito ay dumaan sa impyerno, inakalang siya'y isang taksil, ngunit sumugod pa rin para iligtas siya. Dahil ikaw ang kailangan kong protektahan, sagot ni Isla, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Kung nalaman mong susugod ako mag-isa, susunod ka. Sugatan ka, Sandro. Kung sumama ka sa akin sa ganoong kalagayan, mamamatay ka. At hindi ko nakakayanin kung may mangyari pa sa'yo dahil sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila isang susi na nagbukas sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Sandro. Ang pagod, ang galit, ang pagdududa, lahat ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Hindi siya nito ipinagkanulo. Iniligtas siya nito sa paraang alam nito. Bago pa man siya makapagsalita, dumating na ang mga medik. Dinala si Sandro sa ambulansya, at si Isla naman ay dinala sa isang police car para sa kanyang opisyal na pahayag. Ang kanilang sandali ay muling ninakaw, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong pag-asa sa kanilang mga mata. Lumipas ang ilang linggo. Ang Isla Amihan ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Isang normal na walang anino ng takot mula kay Mayor Ricardo de Villa, na ngayon ay nakakulong na at nahaharap sa napakaraming kaso. Si Isla naman ay bumalik sa kanyang trabaho sa Paco, Manila. Ang kanyang mga kasamahan ay tinitingnan na siya ngayon ng may bagong paggalang. Hindi na siya ang pabigla-biglang tenyente, kundi isang bayani. Ngunit sa kabila ng papuri may kulang. May isang bahagi sa kanya na naiwan sa Isla Amihan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa buong presinto. Hahanapin ko sana si Teniente Santiago. Napatingala si Isla. Nakatayo sa may pintuan si Captain Sandro Herrera. Nakasibilyan ito, isang simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang kanyang tindig ay hindi maipagkakaila. Wala na ang sugat sa kanyang tagiliran, at ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong liwanag. Ang mga kasamahan ni Isla ay nagsimulang magbulungan at magtuksuhan. Yay, Teniente, may bisita ka. Hindi sila pinansin ni Isla.
Dahan-dahan siyang tumayo, ang puso niya ay kumakabog na parang unang beses silang nagkita. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sinusundo ka, simpleng sagot ni Sandro. Magkape tayo. Dinala niya si Isla sa isang maliit na coffee shop malapit sa presinto. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa mga mausisang mata. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lamang ng mga kutsara at tasa ang maririnig. Si Isla ang unang bumasag sa katahimikan. Kumusta ka na? Maayos na, sagot ni Sandro. Ang misyon, opisyal nang tapos. Si Selena sa wakas, makakapagpahinga na siya. Tumango si Isla. I'm sorry, Sandro. Tungkol sa lahat. Umiling si Sandro at inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa para hawakan ang kamay ni Isla. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag. Huwag kang mag-sorry. Ikaw ang tumapos ng laban. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Mas matapang ka kaysa sa akin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Natakot ako, Isla. Sa buong buhay ko bilang sundalo, ngayon lang ako natakot ng ganoon. Natakot akong mawala ka. Natakot akong magtiwala ulit. Ako rin, pag-amin ni Isla, ang boses ay nanginginig. Natakot akong mawala ka, tulad ng nangyari kay Selena. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi na iyon mangyayari, putol ni Sandro. Dahil hindi ko nahahayaang mawala ka sa paningin ko. Nagulat si Isla sa kanyang sinabi. Ano nang ibig mong sabihin? Na-assign ako dito sa Maynila. Isang desk job. Mas boring, pero mas ligtas, sabi ni Sandro, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At mas malapit sa'yo. Ang puso ni Isla ay tila lumundag sa tuwa. Ngunit bago pa man siya makasagot, may isang bagay na mas nakakagulat ang ginawa ni Sandro. Tumayo ito. Sa gitna ng coffee shop, sa harap ng lahat ng tao. Sandro, anong ginagawa mo? Umupo ka, sabi ni Isla, namumula. Ngunit hindi ito nakinig. Lumuhod ito sa isang tuhod sa harap niya. Ang buong coffee shop ay natahimik. Sandro. Isla Santiago, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na naging pinakamalaking kaligtasan ko. Binago mo ang lahat. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Tinuruan mo akong umasa muli. At ngayon, gusto kong itanong kung papayag kang maging huling misyon ko habang buhay. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang. Will you marry me? Napatakip si Isla sa kanyang bibig, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng paghihirap, lahat ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Tumango siya, hindi makapagsalita. Paulit-ulit siyang tumango. Isinuot ni Sandro ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao sa loob ng coffee shop. Ang kanilang kasal ay ginanap hindi sa isang malaking simbahan, kundi sa dalampasigan ng Isla Amihan. Ang parehong dalampasigan kung saan ibinunyag ni Sandro ang kanyang mga sikreto, kung saan sila nagtago at naglaban. Ngunit ngayon, ito ay isang lugar na ng pag-asa. Nakatayo sila sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga bulaklak, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Ang mga bisita nila ay iilan lamang, ang kanilang mga pamilya, mga malalapit na kaibigan, si Katrina, si Major de la Cruz, at ang koronel. Mula sa isang pagkakamali, natagpuan ninyo ang isa't isa, sabi ng paring nagkakasal sa kanila. Pinatunayan ninyo na ang pinakamatibay na pundasyon ng pag-ibig ay hindi ang kawalan ng pagsubok, kundi ang tiwalang nabuo sa gitna nito. Nang sabihin ng pari na, "You may now kiss the bride," hinawakan ni Sandro ang pisngi ni Isla. "Mahal kita, tinyente ko," bulong niya. "Mahal din kita, kapitan ko," sagot ni Isla, nakangiti. At sa kanilang paghalik, sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan ng Isla Amihan, ang kanilang kwento ay hindi nagtapos. Ito ay nagsimula pa lamang. Ang dalawang pusong sinugatan ng tungkulin at nakaraan ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang paghilom sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isla at Sandro, isang kwentong isinilang mula sa isang pagkakamali at nagbunga ng isang pag-ibig na walang hanggan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na sinamahan sina Isla at Sandro sa kanilang paglalakbay.
Bawat kabanata ay isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal, at habang isinusulat ko ang kanilang kwento, para bang naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang kanilang takot, nasaktan ako sa kanilang mga kabiguan, at higit sa lahat, nagalak ako sa kanilang tagumpay na mahanap ang isa't isa. Ang kwento ni na Isla at Sandro ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi tungkol sa pag-aaral na magtiwala kahit sa gitna ng pagdududa. Ito ay isang paalala na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom, at ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa isang mapayapang kinabukasan. Ngayong tapos na ang kanilang paglalakbay, nais kong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang mga aral na inyong napulot? Ang inyong mga komento ay hindi lang numero para sa akin, kundi mga boses ng mga kaibigang kasama kong nangarap at umibig sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat.